Ihahatid ko na pala ngayon si Zainab sa kanyang school dahil kailangan saktong 12 nasa loob na siya ng room. Habang naglalakad nga kami diyan, tanong siya ng tanong. Tingnan mo naman, akala mo si Konsihal, kaway ng kaway. At dumaan muna kami dito sa tindahan dahil bibili muna kami ng kanyang baon. Dito na nga kami dumaan sa likod ng school. Ito nga pala ang shortcut ng school. Pagkatapos ko nga siyang ihatid doon sa kanyang room, dumiretso muna kami ni Miss Bago dito sa 7-Eleven. At mayroon daw siyang importanteng bibilihin. O sige, for the go! Pagkatapos nga namin bumili o yung importanteng bibilihin ni Miss Bago, umuwi na agad kami dahil nga may hinihintay akong package. Charot. Yan nga pala guys, ang solar or power station. Dahil nga dito sa amin, malimit mag-brown out. Kaya namili ako nito dahil nga, minsan ang brown out dito sa amin, minsan umabot ng 2 araw. Diyos ko po, ang galay ng kamay ko sa kapapaypay kay Zainab. Ito nga palang nabili kong power station is tumatagal daw ng 13 hours. Sige nga, tatry ko nga. So pagkatapos nga namin buksan, sabi ko kay Mang Ronnie, itaas niya na sa bubungan dahil hindi ko kayang akyatin yan. Baka kasi pag ako umakyat dyan, matanggal na yung isang paa ko. Ang haba nga pala ng wire ng solar na yan guys is nasa 6 na di pa ni Mang Ronnie. O diba ang haba hanggang kanto ng balanga. Charot lang. Pagkatapos nga iayos ni Mang Ronnie yung solar sa taas ng bubong, sabi niya sa akin, iabot ko na raw yung pati walis tingting. Dahil sabi niya sa akin, ang kapal daw ng mga dahon sa taas ng bubong na natin, minsing kapal na raw ng basura sa payatas. So yun nga, dali-dali ko nga hinahanap agad yung walis tingting at inaabot ko nga sa kanya. Hindi ko maabot dahil sa sobrang tangkad ko ba naman. Nanginginig pa ako dyan iabot para naman malinisan yung bubungan namin dahil walang maglilinis niyan guys dahil di ko kayang akyatin yan. So ipapasok ko na nga itong power station namin sa loob ng bahay guys. Simula sa araw na to hindi na ako takot na mag-brown out guys dahil may panlaban na ako sa brown out. So ito na naman nga, may nakita na naman akong nyog. Bababain ko muna guys ha dahil sayang na naman talaga to. Nakakadalawang nyog na ako dyan. Ito nga ang pupulutin kong nyog guys, mas malaki-laki kaysa doon sa una kong nakuha dito sa ilog. So habang binabaybay ko nga yan guys, tinitignan ko baka mamaya may gold na naanod. Kaya lang guys, baka mamaya ibang gold yung makita ko dito ah. Sabi nga sa akin ni Miss Bago dyan, dahan-dahan, baka naman mamaya makakita ko ng mga palaka dyan. So ito na nga guys, so ayan o, diba? Mas malaki sa nakuha ko dati. Ayos ko nga muna itong mga nyug na napulot ko dahil nga nag-aabang pa ako ng ibang nyug. Baka mamaya magpapatayo na ako dito ng factory ng nyug ko. So yan nga guys, kinabukasan, sabi nga sa akin ni Mang Ronnie, total, inayos ko niya raw yung solar na pinakit ko sa bubong sa taas. Ipagluto ko raw siya ng masarap na bagoong. So yun, dahil request ni Mang Ronnie, dali-dali ko naman siya ipinagluto nitong masarap na bagoong ko guys. Habang nga nakasalang yung bagoong ko guys, sabi ko kay Michelle, himay-himayin niya tong dahon ng ampalaya. Pag nagluluto nga pala ako ng bagoong na ganito karami guys, nilalagyan ko ng dahon ng ampalaya. Para naman kahit na ganito lang, may gulay sila Mang Ronnie. Kung itatanong niya sa akin guys, kung mapait ba, hindi. Dahil pag nagluluto ako niyan, sinasamahan ko ng love. So hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you for watching. Pa-follow more and share. Thank you, thank you.